Matapos mang maipakita sa trial kahapon ng video ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa ilang matatas na opisyal ay binahagi rin ng isang mambabatas na nakaapekto rin ito mismo sa kanyang seguridad. Si Jap Regala live mula sa Batasang Pambansa. Jap? A threat is a threat. Yan ang iginiit ng isang mambabatas kaugnay sa umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Kahapon kasi sa impeachment trial, ipinakita ang video na naglalaman ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente kung saan binanggit nito ang pangalan ni House Prosecutor Joel Chua at iba pang House Committee member. Narinig na niya ito noong gabi na binitawan ng Vice ang mga pahayag pero naapektuhan pa rin siya anya noong ipinakita ito sa paglilitis. At that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo dahil unang-una ito namang hindi namang ordinaryong tao itong nagbitaw ng ganyang pananalita bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Kitang-kita rin anya sa video ang pagiging bayolente ng Vice na hindi katanggap-tanggap bilang ikalawang Pangulo ng bansa. Pero makikita natin dito sa mga salaysay at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang Pangulo ng ating bansa. Nakaramdam din siya anya ng pangamba dahil sa binitawang mga salitang ito ng Vice. Dahil din anya sa mga pahayag na ito, naglagay siya ng security dahil hindi naman anya ordinaryo ang mga pahayag laban sa kanya. Siyempre, sino naman po ba ang hindi matatakot sa mga pananalita ng ating Vice Presidente? Alam naman natin yung kapasidad nila. Because of that, naglagay ako ng security dahil hindi naman talaga ordinaryo itong nagbitaw ng salita laban sa atin. Dagdag pa ni Chua, hindi dapat isang tabi ang mga pagbabanta ng Vice dahil sa family background nito. Binanggit pa ni Chua ang anyay record ng pamilya ng Vice kung saan nasa International Criminal Court anya ang ama nito dahil sa kasong kinahaharap. Alam naman din natin yung history ng kanilang pamilya. In fact, asan ba ngayon yung kanyang ama? Ano ba ang kaso na kinakaharap ng kanyang ama? EJK. So, alam din naman natin yung tinatawag nilang Davao Death Squad. So, lahat ito may kinalaman sa kung ano man yung mga kapasidad nila para gampanan o gawin yung mga banta. Greg, ayon pa kay Representative Chua, nananatili pa ring pagbabanta ang sinabi ng Vice Presidente kahit anya ito ay conditional. Greg?